Si Sirs ay hindi lamang ang pinakamaganda sa kanyang klase, kundi pati na rin ang belle ng Hexad. Siya ang sentro ng pansin saan man siya nagpunta. Lumakad siya patungo kay Daryl. Ang mga mata ng bawat isa ay nasa Daryl habang lumalakad siya patungo sa kanya. Pagpapalawak ng kanyang braso, hiniling niya, Daryl, ibalik ang aking telepono. Sa umaga na iyon, iniimbitahan ni Evelyn ang mga Newman upang ipaalam sa Sirs na ang Daryl ay nagkaroon ng kanyang telepono. Ano? Daryl kinuha ang telepono ni Sirs. Ang bawat tao'y bahagyang nalilito at bahagyang nagulat. Daryl awkwardly kamay ang telepono pabalik sa Sirs. Nalulungkot ako, siya ay nag-chuckle. Nais kong ibalik ito sa iyo kagabi, ngunit naiwan na kayo. Naisip niya ang dahilan ng huling gabi. Bakit ang aking telepono ay sumasa iyo? Nagbawal siya. Siya ay nagalit. Si Daryl ay nagkaroon ng kanyang telepono sa buong gabi, kaya dapat na siya ay nawala sa pamamagitan ng kanyang telepono. Ang Sirs ay bihirang nagalit. Ngunit siya ay bumaba. Siya ay gumuho sa Daryl. Ang sinumang ordinaryong tao ay may cojered sa takot, ngunit Daryl mahinahon muttered, pinili ko ito. Kinuha ito. Ang Sirs ay kahina-hinala. Imposible, snap niya. Ang aking telepono ay pupunta saan man ako pumunta. Hindi ko ito bumaba. Wala siyang ugali ng paglalaro ng mga laro sa kanyang telepono. Gagamitin lamang niya ang kanyang telepono para sa mga tawag. Ipinaliwanag niya na hindi niya hinawakan ang kanyang telepono minsan sa The Oriental Pearl kahapon. Kung talagang ginawa niya ito, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Nakakakuha ng mahirap na kasinungalingan sa aking paraan sa pamamagitan ng ito, naisip ni Daryl. Siya ay umiti ng masakit. Daryl, halikan, ang mga milya ay nagwakas. Nakawin mo ba ang telepono ni Sirs? Nagpaplano. Baka yung ibenta ito para sa isang mabilis na usang lalaki. Ang Daryl ay dapat na nakabasag sa isang punto kung saan siya ay magnakaw ng telepono ng isang tao upang ibenta. Daryl loved, ngunit sinabi, wala. Ang idiot na ito, Milya. Bakit siya saan man? Ang kanyang tinig ay malakas. Ang bawat isa, kabilang ang mga nasa labas ng klase, ay nakarinig sa kanya ng malakas at malinaw. Lahat ng mga mata ay nasa Daryl. Sana, tumayo si Trent. Alam mo ba ang nakilala ko, Daryl, habang nasa bilangguan? Siya ay tumawa. Hulaan kung ano siya. Para sa kasalukuyan ay pinananatili ng Trent ang kanyang distansya, ngunit tila na si Daryl ay may masamang reputasyon sa klase. Ang bawat tao'y tumingala sa kanya, ang live-in na manugang. Ano ang natatakot? Tila tinitigan ang lahat ng Trent. Habang nagsalita siya, si Trent ang may-ari ng isang martial club at siya ay mainit-init. Ang pagiging nakalock sa bilangguan ay hindi maiiwasan at kahit na normal para sa isang taong katulad niya. Gayunpaman, si Daryl ay isang live-in na manugang. Ang lahat ng ginawa niya ay mga gawaing bahay. Kaya bakit siya itapon sa bilangguan? Bakit? Milya. Na-snickered. Sabihin mo sa amin. Ano sa palagay mo? Trent smiled smugly. Ito ay dahil siya ay nakawin ang 2 iPhone. Gayon din narinig ko na naaresto niya ang sandaling iniwan niya ang tindahan. Gaano siya pipi? Haha. Ito ay masayang maingay pagnanakaw ng mga telepono. Haha. Ang buong klase ay umuungal sa pagtawa. Ang ilan ay halos luha. Ang idiot na ito ay nakakatawa,
lock sa bilangguan para sa pagnanakaw. Sa gitna ng pagtawa, ilang mga batang babae ang tumingin sa Daryl na may disdain. Gaano kahirap siya na dapat niyang gamitin sa mga telepono. Daryl. Tumayo si Declan habang siya ay nagtutulak, hindi mo mababago ang iyong mga paraan pagkatapos ng lahat. Nananatili ka pa rin sa ugali. Hindi ka ba nahihiya? Sinabi mo na nakita mo ang telepono ni Sirs. Maaari mo bang payus parang natagpuan mo ito? Hindi eh. Si Daryl ay nakulong. Siya ay ngumiti ng masakit at inamin. Nakawin ko ang iyong telepono kahapon. Si Sirs ay bit ang kanyang labi habang siya ay nakikipanggan sa Daryl. Hindi pa niya nagalit ang sinuman sa kanyang buhay. Ito ang unang pagkakataon na ang isang tao ay ninakaw ng isang bagay mula sa kanya. Ito ay isang insulto sa kanya upang maging sa parehong klase na may isang mababang magnanakaw tulad ng sa kanya. Daryl scratched kanyang ulo. Sirs, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo sa akin. Nakukuha ko ang iyong telepono para sa isang dahilan. Kahapon sa Oriental Pearl, alam ni Declan na hindi niya kayang bayaran ang pagkain. Nais niyang bayaran mo ito kaya nilamon ko ang iyong telepono upang maiwasan ito. Nang mangyari, iniligtas kita mula sa paggastos ng 20 milyong bucks. Ang ekspresyon ni Sirs ay hindi na bago. Hindi siya naniniwala kay Daryl. Nagkaroon ng pagsabog ng pagtawa. Nawawala ba ni Daryl ang kanyang mga koleksyon ng mga lilok na yari sa marmol? Bakit niya iniisip ang gayong bagay na dahilan? Paano hindi maaaring bayaran ito ni Declan? Nagulat si Declan nang marinig niya ang dahilan ni Daryl. Siya ay nanunumbalik. Paano alam ni Daryl ang tungkol sa kanyang plano kahapon? Siya ay tumingin sa mga kahalumidya ng milya. Ang mga milya ay pantay na masindak habang siya ay nagising sa kanyang ulo. Na itinakwil na sinabi niya kay Daryl. Si Declan ay nanikma, ngunit siya ay tumawa. Daryl, umamin lamang na nakawin mo ang kanyang telepono. Maaari kang makahanap ng mas mahusay na dahilan? Hindi ko kayang bayaran ito. Nagtingin ba ako sa uri ng tao na hindi makabuo ng isang 20 milyong bucks? Maaari lamang i-eksaril ni Daryl ang isang chuckle. Si Catherine ay pumasok sa silid-aralan. Sa pagtingin sa kaguluhan, tinanong niya, ano ang nangyayari? Ang bawat tao'y tumingin sa Daryl. Miss Catherine, Daryl nakawin ang telepono ng isang tao. Ang Declan ay nakatutok sa Daryl. Pagnanakaw ng mga telepono. Declan. Itigil ang pang-aapi. Daryl, siya frowned. Maaaring siya ay isang live-in na isang batas, ngunit naniniwala ako na hindi siya magnakaw ng mga telepono. Itigil ito ng sabay-sabay. Itinatanggol ni Catherine si Daryl. Hindi na idistansya si Declan sa kanyang tugon. Tulad ng siya ay tutugon, si Catherine ay lumakad sa platform at pinawalang saysay ang aklat-aralin papunta sa mesa. Tumira. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo upang gawin. Inilathala ni Catherine ang kanyang kapaligiran. Sa palagay ko nakita mo ang balita. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo na naging sanhi ng maraming mga nayon. Na mabahaan, paliwanag niya. Maraming nawala ang kanilang mga tahanan. Kami, bilang 6 na sex ng Orthodox, ay kailangang tulungan ang mga mahihirap. Si Catherine ay nakabukas at nagsulat ng isang bagay sa board. Ang paaralan ay nagpasya na magtataas tayo ng mga pondo para sa mga apektadong nayon. Patuloy niya. Gusto ko ang lahat na mag-abuloy sa pinakamahusay na ng kanilang mga kakayahan.
Donasyon? Ang klase ay nagsimulang makipag-usap sa kanilang sarili. Upang hikayatin ang mga mag-aaral na mag-abuloy ang paaralan ay nagpasya na gantimpalaan ang pinakamataas na donor sa bawat klase, iginiit niya. Isang malaking gantimpala. Ano? Isang gantimpala? Ang mga mata ng bawat tao ay nagbukas ng malawak sa kaguluhan. Ang paaralan ng Hexad ay walang ordinaryong paaralan. Ang gantimpala ay dapat na isang bagay na mahiwagang. Isang elixir ng mga uri. Kasabay nito, nagtanong ang isang tao, Miss Catherine, wala kaming pera sa amin. Paano tayo mag-donate? Ang bawat tao'y may parehong tanong sa isip. Lahat sila ay mayaman, ngunit bihira silang nagdala ng pera. Huwag kang mag-alala, si referred ni Catherine. Ang paaralan ay lumikha ng isang online na donation platform. Maaari mong ilipat ang pera sa bank account ng paaralan. Catherine natigil ang isang EGT code. Print out papunta sa pisara. Inilathala ng mga aaral ang EGC code at nagsimulang mag-donate. Ang ilan ay nagbigay ng 200,000, ilang 500,000. Ang mga mapagbigay na ambag ay isang kontrol ng 1,000,000 mga box. Sila ay may mga puso na nakatakda sa gantimpala. Para sa pinakamataas na contributor tulad ng sinabi ni Miss Catherina. Magkano ang iyong ibibigay? Wow! 500,000. Hindi rin ako masama. Nagbigay ako ng 600,000. Ang lahat ay ipinagmamalaki ng kanilang sarili para sa pagbibigay ng donasyon. Si Catherine ay tama. Ang online platform ng paaralan ay may isang listahan na nagpakita kung aling mag-aaral ang nag-ambag sa karamihan. Ang mga mata ng bawat isa ay nakadikit sa listahan. Biglang, isang mag-aaral mula sa isa pangklase ang nagbigay ng 1,800,000 box. Narito, Dochan donasyon ng 2,000,000. May selyong sumigaw. Ang klase ay nasa kaguluhan. Ang listahan ay nagsabi na ang Declan Noel mula sa klase 16 ay ang kasalukuyang pinakamataas na donor sa 2,000,000. Ang lahat ng mga mata ay nasa Declan. 2,000,000. Ang taong ito ay kailangang mayaman. Catherine nodded sa pag-apruba. Ang klase na ito ay hindi nabigo sa kanya. Kahit na hindi sila masyadong madamdamin tungkol sa kanilang pag-aaral, mayroon silang isang kawanggawa na puso. Pinipigilan ng lahat ang Declan. Siya rin ay mapagmataas. Nilablo niya ang kanyang telepono sa harap ni Daryl at sinabi, narito, Daryl, ay donut na 2,000,000. Hindi ba ang isa na sinabi hindi ko ito kayang bayaran? Sa gayon, siya ay kumikilos ng Daryl sa dibdib. Mababa mong mabuhay sa isang manugang, siya ay lumabas. Kapag nagnakaw ka ng mga telepono, huwag mo akong gamitin bilang dahilan. Hindi ba ito nakakasakit? Ang iba pang mga kaklase ay nahuhulog. Ang Declan ba ay parang siya ay kulang sa pera? Ang bawat isa ay kumuha ng job sa Daryl. Sinimulan ni Catherine ang kanilang mga salita. Siya ay gumuho sa Daryl at nagtanong, Daryl, talagang nakawin mo ba ang telepono ng isang tao? Nagising siya sa isang masamang kalagayan dahil nakita niya na siya ay bumaba ng 2 antas para sa walang dahilan. Ang kanyang espiritu ay lumala sa pamamagitan ng Daryl. Nagtayo ang mga milya at sinabi, Miss Catherine, Daryl stole Sir's phone. Ang iba ay nodded sa suporta. Si Catherine ay napuno ng pagkabigo. Daryl, ipinagtanggol ko lang kayo ang pagsisisi niya.
Tumanggi akong maniwala na magnakaw ka. Mabuti kung ikaw ay mahirap, gawin mo lang ang ilang dignidad. Naiintindihan mo ba? Ang pagpapahayag ni Daryl ay nagdidilim habang tinitingnan niya siya. Miss Catherine, ibigay sa akin ang telepono. Gusto kong mag-abuloy, ipinahayag niya. Haha. Nais ng idiot na ito na mag-abuloy. Siya ay napakahirap na siya ay nagpukaw sa mga telepono. Ano ang maaari niyang kayang mag-ambag? Sinisikap ba niyang protektahan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili? Tinanggihan ng klase sa kanya. Sinabi ni Catherine ng matindi. Daryl, ibabalik ko ang iyong telepono sa dalawang kondisyon. Isa, huwag makipaglaro sa iyong telepono sa klase. Sa susunod na pagkonsumo ko, hindi mo ito ibabalik. Dalawa, huwag mo akong malaman na nakukuha mo ang mga bagay. Kung gagawin ko, mag-file ako ng ulat ng pulisya. Huwag isipin na sasakupin kita dahil ikaw ang aking aaral. Tulad ng sinabi ko, okay na maging mahirap. Ngunit may ilang dignidad. Kung wala kang anumang aspirasyon upang ion ang isang bagong dahon, ano ang layunin ng pamumuhay? Kung ikaw ay mahirap, maaari mong magtrabaho, ito ay maaaring nakapapagod, ngunit bawat sentimos na ikaw ay Si Daryl ay isang pagkabigo sa kanyang mga mata. Daryl worthlessly nakalogin sa online na donation platform. Daisy jeered sa Daryl mula sa likod ng klase. Daryl, gaano kalaki ang pagpaplano mong mag-abuloy? Ilang pera? Daryl steals phone. Para sa isang buhay, Daphne chimed in. Sigurado ako na magagawa niya sa ilang daang. Ang klase ay sumabog muli sa pagtawa. Ang aking kabutihan. Ano ang sinundan ay isang masindak na katahimikan. Mula sa lahat, ito ay hindi ka panipaniwala. Ang kasalukuyang pinakamataas na donor ay nagbigay ng 5 milyon. Ito ay Daryl Darbay mula sa klase 16. Ano? Ang bawat tao'y pinalo nang makita nila ang listahan. Ang ilang mga batang babae ay naghuga sa pagkamangha. 5 milyon. Paano nag-donate ang live-in na ito? Sa isang anak na lalaki. Saan niya nakuha ang pera? Mula sa clueless, hiniling ni Catherine, ano ang nangyari? Bakit ka naliligaw ng lahat? Miss Catherine, isang tao ang sumagot, lokat online na donasyon platform. Sinusuri ni Catherine ang kanyang telepono. Siya ay nanginig. Ano? Daryl. Donasyon 5 milyong. Siya ang pinakamataas na kontributor sa buong paaralan. Siya ay nasa isang paninisi, nakapako sa Daryl na may kawalang paniwala. Hindi maaaring makatulong si Sirs, ngunit tingnan din si Daryl, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bahagya. Kung maaari niyang ihandog ang 5 milyon, bakit siya magnakaw ng mga telepono? Maliban kung ano ang sinabi niya noon ay totoo. Kabilang sa maraming na masindak, ang mga kapatid na babae ng Dalisi at Daphne ay sinasadya. Sila ay namimighati. Paano maidona ang Dorley ng Daryl? Lumapit si Daryl. Declan. Sinabi mo na ako ay mahirap kaya kinailangan kong magnakaw ng mga telepono, inakusahan niya. Mangyaring ipaalam sa akin kung gaano karaming mga telepono ang kailangan ko upang magnakaw. Upang maidonate ang 5 milyong na ito. Patay. Nakatahimikan. Ang mukha ni Declan ay nag-flood ng maliwanag na pula. Hindi niya mahanap ang mga salita, ngunit hindi siya kumbinsido. Paano nakakuha ng maraming pera ang taong ito? Naisip niya ng ilang sandali.
Biglang naaalala niya na si Daryl ay isang live-in na asukal. Dapat niyang ginugol ang pera ng kanyang asawa. Ang Declan ay nagmadali sa kanyang mga ngipin, kinuha ang kanyang telepono at nagbigay ng isa pang 5 milyon. Ay siya. Itinalaga ni Declan ang isa pang 5 milyon. May isang tao na nag-blurted. Ang klase ay muling masindak. Maraming mga batang babae ang tumingin sa Declan sa pagsamba sa kanilang mga mata. Ang Declan ay isang mapagbigay na tao. Ay Declan ang kanyang telepono sa harap ng Daryl taunting-tings. Daryl, itigil ang pagpapanggap, siya snarled. Huwag isipin na hindi ko alam na ang 5 milyong bucks na iyong naibigay na mula sa iyong asawa. Hindi ka natatakot na makakakuha ka ng isang susding mula sa iyong asawa kapag umuwi ka. Ang lahat ng ito ay upang isave ang iyong larawan. Iba ako, Declan flaunted. Binibigyan ako ng aking ama ng aking pera. Maaari ko bang gastusin ito sa anumang gusto ko, samantalang kailangan mong umasa sa isang babae? Ano ang isang natalo? Gayunpaman, nagpapanggap ka pa rin na mayaman ka. Sa gayon, ang buong klase ay dumating sa kanilang mga pandama. Siya ay isang live-in na anak. Saan niya nakuha ang pera? Mula sa dapat itong mula sa kanyang asawa. Ang Declan ay bumagsak sa labas, ngunit ang kanyang puso ay nahalo. Nagbigay siya ng 7 milyon. Ito ay isang malaking halaga. Gayunpaman, ang klase ay may kanilang mga mata sa kanya, kaya hindi siya mawawala. Daryl hindi napansin ang kanyang kapaligiran, nakangiti sa Declan. Sinabi niya, kung ganyan ang kaso, magbid tayo. Daryl donated. Minsan pa 10 milyon. Ang jaw ay bumaba. Ang Declan ay galit na galit at nagulat sa parehong oras. Daryl ay dapat na ninakaw ang pera ng kanyang asawa. Paano siya nagdagdag ng isa pang 10 milyon? Ang Declan ay sinasadya na may 18 milyong natitira sa kanyang account. Nagpunta si Declan. Siya ay tumingin sa Daryl ng walang bahala, naririnig ang kanyang mga ngipin at nagbigay ng isa pang 10 milyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginig kapag tiningnan niya ang halaga sa kanyang telepono. Hingi. Ang live-in na manugang ay hindi maaaring magawa ang aking donasyon, naisip ng Declan. Ang Declan ay bumalik bilang pinakamataas na donor na may kabuang 17 milyon. Ang ganitong pagkabukas palad. Ang pagsabog ng papuri ay lumubog mula sa klase. Marami sa mga batang babae ang tumingin sa Declan sa lubos na pagsamba upang mag-abuloy ng malapit sa 20 milyon nang walang gaanong naisip ang Declan ay dapat na napakalaki. Ang imahe ni Declan sa mga mata ng kanyang mga kaklase ay napabuti muli. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay napansin ang mga maliliit na detalye, lalo na naobserbahan niya si Daryl. Malinaw na makita niya na ang bawat solong oras na Declan ay nagbigay ng pera, ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang Daryl, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado sa lahat ng ito habang maaari niyang ihandog ang 10-10 milyon at mananatiling paikutan. Mas interesado siya sa Daryl sa dalawa sa kanila. Hindi maaaring makatulong si Daryl, ngunit tumawa. Declan, ikaw ba ay halos sinira? Siya ay nilibak. Maaaring hindi kayang bayaran ng Declan ang pagkain sa Oriental Pearl kahapon. Nagdonat pa siya ng 17 milyon, kaya hindi siya dapat magkaroon ng maraming kaliwa. Daryl, kinuha ang kanyang telepono at donasyon. Minsan pa nagkaroon ng patay na katahimikan muli.
Nagswirlo si Declan. Nang makita niya ang listahan ng ranggo, siya ay pinalakas. 20 milyon. Inangad ni Daryl. Ang isa pang 20 milyon na ginagawang lubos ang kanyang donasyon ng 35 milyong. Ang bawat tao'y walang pahintulot na Vui, Raye. Hindi nila mahanap ang anumang mga salita. 35 milyon. Ang pinakamataas na donor. Declan, kung mayroon kang pera, maaari naming ipagpatuloy ang larong ito sa buong araw. Daryl glanced sa Declan, chuckling sa kanyang sarili. Ang pera ay para sa kawanggawa, kaya hindi ko naisip. Narinig siya ng buong klase ng malakas at malinaw. Ang lahat ng mga mata ay bumaling sa Declan. Declan flushed. Siya ay nag-stuttered. Hindi na matapos ang kanyang pangungusap. Humingi siya ng 30 milyon mula sa kanyang ama kahapon para sa pagkain at nakatanggap ng isang kaisipan para dito. Kung siya ay tatawag muli ng kanyang ama para sa pera, tiyak na siya ay ipongido. Bukod dito, nagbigay siya ng 17 milyon. Ito ay ang lahat ng kanyang bulsa ng pera. Para sa susunod na 6 na buwan. Ang Declan ay bigo at namimighati. Pagkatapos nakasakay si Daryl at lumakad patungo sa Declan. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang dahilan na muli kong nakagalaw sa telepono ni Sirs? Siya ay nagtanong. Wala akong pera, ngunit tiyak na mayroon akong higit sa iyo. Hindi ko naisip na inaangkin mo na nakawin ko ang telepono ni Sirs. Para sa mga 2 punch na ito, gayunpaman ito ay payback time. Ikaw ang mga mata ng Declan ay lumawak. Sampal! Sampal! Si Daryl ay nagtanggal ng Declan kaya napakahirap na nagsakay. Sa harap ng klase na nakarating sa platform ng pagtuturo. Ito ay tahimik sa klase. Daryl! Catherine yelled. Pinagsamantala niya, paano mo mapigilan ang iyong kaklase? Kahanga-hanga na. Donado ni Daryl ang isang malaking halaga, ngunit hindi tama na naging marahas siya sa kanyang mga kaklase. Miss Catherine, nakita mo kung paano siya pinuntahan sa harap ng buong klase, siya shrugged. Na may isang ngiti. Ang ibig sabihin nito ay maaari lamang niyang maabot ako, ngunit hindi ko may babalik ang pabor. Miss Catherine, ang iyong bias ay nagpapakita. Ikaw ay katumbas ng Catherine upang magpatuloy. Sa katunayan, si Declan ay nagsusuot sa kanya ng 2 beses. Nang mas maaga, ngunit ito ay isang liwanag na suntok. Ang mga slaps ni Daryl ay naging dekon. Den, Daryl, tingnan mo ako sa labas ng silid. Aralan, siya ay huffed. Ngayon, ano man ang mayroon, kailangan niyang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang STEM teacher. Daryl loved. Pagsunod Catherine sa labas ng silid-aralan. Daryl, babala ako sa iyo. Hindi ka pinapayagang pindutin ang sinuman sa heksad. Naririnig mo ba ako? Nagbanta siya. Daryl nodded. Siya ay nagpatuloy. Miss Catherine, nakita mo ito nangyari sa iyong sariling mga mata. Ako ang biktima dito. Nilipol niya. Ako. Sa pamamagitan ng paraan, nag-drop ka ba ng 2 antas ngayon? Napansin ni Daryl ang sandali na si Catherine ay pumasok sa silid-aralan. Tulad ng inilarawan ng eksakto sa walang sala na elixir, ang outa ni Catherine ay hindi kasing lakas. Ano? Tito ay tumingin si Catherine sa Daryl sa paniniwala. Paano alam mo ba? Hindi kasi sinasadya ni Catherine ang sinuman na siya ay bumaba ng 2 antas sa isang antas ng 4 na general. Paano? Nalaman ni Daryl. Miss Catherine, siya ay tumawa. Habang siya ay nagsalita ng dahan-dahan.
Tulad ng sinabi ko kahapon, ang espiritu ng paghihikayat ng espiritu ay may ilang mga issue. Nakalulungkot. Walang sinumang naniniwala sa akin. Si Catherine ay hindi nagsasalita, nagagalit sa kanyang labi. Ang pinong pag-uusap ng espiritu ay tunay na nagdudulot nito. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay drop ng 2 pang antas araw-araw, patuloy niya. Ayon sa iyong kasalukuyang antas, ikaw ay magiging isang ordinaryong pagkatao sa loob ng linggo. Ang pagpapahayag ni Catherine ay nagdidilim. Nagkaroon ng takot sa kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Kinuha nito ang maraming pagsisikap na maging isang antas ng isang Master Marquis. Kahit na siya ay naging isang matanda sa sekta ng Xiaoyao, ang lahat ay iginagalang sa kanya. Kung siya ay naging isang ordinaryong tao, mawawala niya ang lahat. Ang isip ni Catherine ay blanked out. Daryl, nakarating ka. Basta kasinungalingan na ito upang takutin ako. Siya ay snarled. Dumating siya sa kanyang mga pandama. Narinig niya ang espiritu ng paghihikayat ng espiritu, ngunit hindi siya naniniwala na ito ay may isang sumisindak na epekto. Si Daryl ay hindi nag-aalok ng anumang iba pang paliwanag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Siya ay shrugged. Mayroon akong paraan upang ihinto ito, gayunpaman. Isipin mo ito at ipaalam sa akin. Siya ay tumawa, bumabalik sa silid-aralan. Mayroon siyang solusyon. Sumunod siya ni Catherine sa silid-aralan. Hindi siya maaaring tumutok sa iba pang mga aralin. Kung ang Daryl ay tama tungkol sa pagkawala ng ranggo ng antas, ano ang gagawin niya noon? Sa panahon ng klase, si Sirs ay naging Daryl habang siya ay natumba sa kanyang mesa. Ibinigay niya sa kanya ang isang tala. Ano? Isang tala? Binuksan ni Daryl ang tala. Daryl, ikinalulungkot ko na sinisi ko sa iyo, ay malinaw na nakasulat. Si Daryl ay nag-scratched sa kanyang ulo, nagtataka kung paano tumugon sa kanyang tala. Ang isang simpleng mabuti ay hindi sapat. Ito ay magiging katulad ng isang taong walang kaugalian. Gayunpaman, ang isang mahabang pangungusap ay tila tulad ng siya ay rambling. Ang telepono ni Daryl ay biglang nag-vibrate. Siya ay nag-sneak ng isang silip at frowned. May mga 10 mensahe, lahat mula kay Abigail. Kahapon, tinanong niya si Abbay kung naghahanap siya ng problema sa Doc Sanders. Ang kanyang telepono ay nakumpiska sa sandaling iyon. Binuksan ni Daryl ang mga mensahe. Ang lahat ay pasensya mula kay Abbay. Master, hindi ko hawakan ang mga Doc Sanders sa hinaharap. Mangyaring huwag maging baliw. Master, hindi ko ulitin ang parehong pagkakamali. Mangyaring humingi ako sa iyo na huwag maging baliw. Ang mga mensahe ay katulad. Si Daryl ay nagalit habang sumagot siya. Ang Doc Sanders ay isa sa aking mga pinakamahusay na kapatid. Kung kailangan mong makahanap ng problema sa kanya sa hinaharap, ikaw ay magiging isang kaaway sa akin. Huwag kang managinip ng pagkuha ng makadiyos na tableta mula sa akin. Huwag isipin ang pagiging aking baguhan. Sa parehong sandali, ang Sirs ay bahagyang walang pasensya. Hindi ba niya binasa ang aking tala? Naisip niya. Siya ay nakabukas upang magkaroon ng isang hitsura, ngunit siya ay naiwan masindak at hindi nasisiyahan. Napansin niya na ang kanyang tala ay binuksan ngunit inilagay sa corner ng desk. Si Daryl ay slumped sa mesa, naglalaro sa kanyang telepono. Paano niya baliwalain ang kanyang tala? Si Sirs ay galit na galit habang siya ay nagsimulang
Maginis. Siya ang pagsamba ng maraming tao. Kahit na pinababa niya ang kanyang ulo upang humingi ng paumanhin, ngunit hindi niya pinansin siya. Siya ay huff mahina na bumalik sa paligid. Ang focus ni Daryl ay nasa kanyang telepono. Tinawagan ni Abay ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit tinawag pa niya ang kanyang Panginoon na gustong ituro sa kanya ang sining ng elixir. Ano ba siya, isang tatlong taong gulang na bata? Abi sa iba pang mga kamay. Natanggap na mensahe ni Daryl. Siya ay sumagot. Nang sabik, Master, talagang nagkamali ako. Ipinapangako ko na hindi ko ulitin ito. Makikita natin, siya ay snickered. Iningatan niya ang kanyang telepono at nakalimutan ang tungkol sa tala. Sinimulan niya ang pagbibigay pansin sa Catherine, na nagtuturo tungkol sa mga acupoints sa loob ng katawan ng tao. Ang Darbys. Sumang-ayon si Old Master Darby na hinihiling ang kahilingan ng ina ng Serendipity. Sumang-ayon siya na hayaan ang mga tagasunod ng sede ng ICC na naninirahan sa mansion sa tabi ng Darbys. Nakikita habang ang mga tagasunod ng Emmy ay lahat ng babae ipinagbabawal niya ang mga tagasunod ni Martyr na mag-isa sa kanilang pag-ugnay. Ang Abenes, Mother Serendipity ay meditating sa pavilion sa courtyard. Nagpapakita siya ng isang kalangitan. Aura sa kanyang mahabang puting damit. Nagkaroon ng silweta sa pinto ng courtyard na nakakaakit sa isang masamang ngiti. Ito ay Florian Darby. Mula nang ang mga napakarilag na mga tagasunod ng sedero ng MA ay lumipat sa tabi ng pinto sa tabi. Umaasa siyang magkaroon ng di malilimutang pakikipagtagpo sa kanila. Gayunpaman ang Abbess, Mother Serendipity at ang iba ay bihirang umalis sa mansion. Sila ay karamihan sa courtyard. Hindi pinahihintulutan ni Florian ang mga order ng kanyang lolo, kaya tumayo siya sa bakod upang tumingin. Biglang, isang ideya ang dumating sa kanya. Ang Abbess Mother Serendipity ay napansin ang Florian. Mr. Florian, siya ay greeted magalang. Matutulungan ko ba kayo? Abbess Mother Serendipity, paumanhin sa abalahin ka, Shalom. Taos puso. Iniisip ko yamang ang kalagitnaan ng Autumn Festival ay papalapit sa loob ng 2 araw. Nais kong imbitahan ka at ang mga tagasunod na magkaroon ng pagkain sa aming lugar. Ang Abbess Mother Serendipity naisip tungkol sa kanyang alok. Iyon ay humihingi ng labis sa iyo, sagot niya. Namumula sa kahihiyan. Siya ay lubos na nagpapasalamat na ang Darbys ay nagbigay ng isang lugar para sa kanila upang mabuhay. Ito ay masyadong maraming upang ipaalam sa kanila. Ayusin ang isang piging para sa kanila. Kung ang mga tagasunod ng ICC ay dumalo sa piging, maaari akong lumapit sa kanila. Abbess ina na mapuno lalo na kapag siya ay lasing. Hanggat ang mga tagasunod ng MA ay dumalo sa kalagitnaan ng taglagas ng pagdiriwang ng taglagas, magkakaroon siya ng pagkakataong maging mas malapit sa kanila. Lalo na ang Abbess na ina Serendipity kapag siya ay lasing, naisip ni Florian. Wala nang magkano. Siya chuckled, huwag mag-alala. Hayaan akong isipin ang tungkol dito, sagot niya. Siya ay labis na nakagagalaw. Maghihintay ako para sa iyong tugon. Pagkatapos, siya ay nakabukas at umalis. Bumalik sa Hexad, ang huling panahon para sa araw ay pisikal na edukasyon. Ito ay isang pagkakataon na ang klase na 17 na tama sa tabi ng pinto ay may parehong klase pati na rin. Ang mga aaral ng 2 klase na ito ay higit sa lahat mula sa mga wealthiest pamilya ng Donghai City. Si Lily, Yvonne, at Kent ay nasa kilalang 17. Ang
Pisikal na edukasyon ay higit pa sa isang libreng panahon para sa mga mag-aaral na gumawa ng anumang bagay. Ang ilan ay naglalaro ng basketball. Sa korte, ang ilan ay naglalaro sa kanilang mga telepono at ang ilan ay naglalakad sa paligid habang nakikipag-chat sa bawat isa. Si Daryl ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, humuhuni sa kanyang sarili. Pagkatapos, isang maliit na figure ang lumakad patungo sa kanya. Ito ay Lirio. Lily-handed Daryl. Isang bote ng tubig na binili niya partikular para sa kanya. Maaaring madama ni Daryl na si Lily ay mas magiliw sa kanya sa mga nakaraang ilang araw. Kahit na nagmamalasakit sa kanya. Ang mga guys sa korte ay tumingin sa Daryl enviously, lalo na ang mga guys mula sa klase 17. Ang kanilang mga mata ay lumawak. Si Lily ang bele ng kanyang klase. Bakit siya malapit sa isa pang lalaki mula sa ibang klase? Sila ay naninibugho. Ay Daryl hindi ang live-in na anak na lalaki sa nawa na hindi siya at busog sa kanyang panahon ng kanilang 3 taon ng pag-aasawa. Bakit sila malapit sa isa't isa? Ngayon, pagkatapos, lumapit ang kanilang sariling figura. Ito ay Yvonne Young. Mayroon din siyang bote ng tubig sa kamay na ipinasa niya sa Daryl. Daryl, may ilang tubig, siya chimed in. Yvonne tila. Mas maganda mula noong huling nakita niya siya. Nagsuot siya ng puting shirt na may masikip, figure. Haging maong. Siya ang sentro ng pansin saan man siya nagpunta. Umupo siya sa tabi ng Daryl at kinuha ang isang piraso ng puting jade. Daryl, alam mo ba kung anong uri ng jade ito? Tanong niya. Hindi. Niya nakita siya sa loob ng ilang araw, ngunit siya ay nasa isip niya. Alam niya na magkakaroon sila ng parehong klase ngayon kaya dinala niya ang jade sa kanya. Ang kanyang ama ay hindi alam ang kasaysayan sa likod ng puting jade alinman kaya naisip niya na humihiling sa kanya. Ginamit din niya ito bilang isang pagkakataon upang lumapit sa kanya. Ito ay isang puting nephrite jade mula sa Hishan, ang pinaka-revered uri ng jade. Ito ay makinis sa pagpindot, ang teksture nito ay sobrang pinong. Daryl tumingin sa jade ng detalyado. Siya ay nagpatuloy, kung hulaan ko ang tama, ito ay dapat mula sa palasyo sa panahon ng Tang Dynasty. Ang mga lalaki sa korte ay nagpapanggap na maglaro ng basketball, ngunit lahat sila ay tumitingin sa Daryl. Ano ang nangyayari? Bakit ang dalawang napakarilag na batang babae na nakaupo sa tabi ng live-in na banal na tao gawin ang lahat ng mga batang babae na parang mga magnanakaw sa panahong ito? Ang mga kapatid na babae ng Palmer ay nanirahan habang lumalakad sila sa kanila. Anong magnanakaw? Tinanong ni Yvonne ang mausisa habang siya ay naririnig ang mga kapatid ni Palmer. Daisy smiled at sinabi, Yvonne, hindi mo ba naririnig? Daryl, nakawin ang handphone ng isang tao kahapon. Mas mahusay kang lumayo mula sa magnanakaw na iyon. Yvonne smiled, hindi paniniwala ng isang salita. Daryl. Stealing phones. Ito ang pinakanakakatawang bagay na narinig niya. Maaari siyang mabuhay ng komportable para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang kakayahan sa pagpapatunay ng mga antigong kagamitan at artifact. Bakit siya magnakaw ng mga telepono? Binabaliwala ni Daryl si Daisy. Ganap na nakalulugod sa pagsusuri sa piraso ng jade. May larawang inukit ng isang dayuhan na naglalaro ng instrumento sa musika. Kung tama ako, dapat itong maging mula sa jade larawang inukit nito. Ang jade na ito ay isang hiyas, tinatayang nagkakahalaga ng halos isang paligid at kalahating
Milyon o kaya. Ang mukha ni Lily ay napuno ng paghanga habang narinig niya ang pagtatasa ni Daryl. Daryl, ikaw ay kahanga-hanga. Siya ay nagalak. Paano hindi niya alam ng mas maaga na alam niya ang tungkol sa mga antigo? Yvonne ay pantay sa pagkamangha din kahit na hindi nakilala ng kanyang ama ang jade na ito, ngunit ginagawa ni Daryl. Siya ay kamangha-manghang. Kasabay nito, ang Yvonne ay bahagyang bigo pati na rin na nagpapahiwatig na hindi siya naunawaan ang kanyang mas maaga. Biglang lumitaw ang isa pang bote, sinundan ng isang ice-cold na boses na nagsabi, Daryl, uminom. Ano ang nangyayari? Ngayon, bakit siya patuloy na nakakakuha ng mga boat ng tubig? Si Daryl ay masindak ng tumingala. Siya. Ito ay sirs. Ang mga mata ng bawat isa ay nasa kanila ngayon. Ano ang may Daryl? Paano siya nakakuha ng napakaraming girlus na batang babae upang lumapit sa kanya? Sa una, ito ay Lily at Yvonne. Ngayon, kahit na ang bele ng paaralan, si Sirs Newman. Daryl, kaya kong nalulungkot na ako ay blamed sa iyo ngayon. Siya ay humingi ng paumanhin ng tapat. Siya ay medyo panik. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay siya ng tubig. Sa una, siya ay nagalit sa Daryl para sa hindi papansin ang kanyang tala sa klase, ngunit nagpa siya. Siyang humingi ng paumanhin sa kanya sa panahon ng pisikal na edukasyon. Pagkatapos ng lahat, naisip niya na si Daryl ay isang tunay na magnanakaw. Ngayong umaga, mabuti pinalaya ni Daryl ang kanyang kamay sa pagpapaalis. Siya ay nagdagdag nang higit pa. Ang sirs ay may paumanhin ako. Bakit hindi ako bumili sa iyo ng pagkain pagkatapos ng paaralan? Maaari kang magpasya sa lugar. Inaalok niya. Ano? Nais ni sirs na bumili siya ng pagkain? Ang mga guys ay labis na naninibugho. Ito ay isang malaking karangalan na magkaroon ng pagkain na may sirs, ngunit ang karangalan na ito ay ipinagkaloob sa live-in na banal na batas. Ang mundo ay hindi makatarungan. Lily at Yvonne ay tumingin sa bawat isa sa pagkalito. Ano ang nangyayari? Bakit nag-apolo si Sir sa kanya at inaalok na bumili siya ng pagkain? Si Yvonne ay kakaiba, ngunit hindi pa siya naparito. Sa liblib, sa kabilang banda ay bahagyang naninibugho ang pinakasikat na batang babae ni Hexad Sirs. Newman ay lumapit kay Daryl mismo. Siyempre, malamang na siya ay naninibugho. Hindi niya ginagamit upang madama ang ganitong paraan dati. Marahil, natatakot siya na mawala sa kanya. Si Daryl ay nauukol sa kanya. Walang sinuman ang maaaring tumagal na hindi kahit ang bele ng paaralan. O David, naisip tungkol sa mga ito para sa isang habang at gaganapin sa kanyang braso. Sinabi niya sa Daryl matamis, hubby, dahil nais ng iyong kaklase na bumili sa amin ng hapunan. Pumunta tayo. Idinagdag ni Lily, Yvonne, sumama. Karin. Mga pera. Daryl ay may goosebumps. Kung naaalala niya ng tama, ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Lily na hubby sa 3 taon. Bam! Biglang, ang isang bola ay nagsakay sa direksyon ni Daryl at sinaktan siya ng parisukat sa balikat. Sino? Ang ADG ay maaaring maging masama sa basketball. Isipin ang Daryl. Tumingin siya sa direksyon kung saan nagmula ang bola. Nakita niya ang isang malaking lalaki na papalapit sa kanya. Naghahanap ng apologetic. Ito ay Xavier King, si Gillis E. Siguro, Xavier King ay isang Level 5 Master General mula sa Kunlun Sekta. Ang kanyang pinakamalaking problema ay siya ay isang
Pervert. Siya ay pinipilit pagkatapos ng mga kababaihan. Napansin niya si Lily at Yvonne sa unang araw ng paaralan at sinubukan ang pagkuha. Sa malapit sa kanila, hindi siya nasisiyahan na ang dalawa sa kanila ay napakalapit sa Daryl kaya itinapon niya ang bola sa kanya ng walang pangalawang pag-iisip. Nalulungkot ako, ang bola ay nahawa. Xavier smiled, ito ay pagmultahin. Daryl sumagot ng walang kinikilingan. Kinuha ng Xavier ang bola at bumalik sa korte. Ipinagpatuloy ni Daryl ang kanyang pag-uusap sa sirs. Naman, pag-usapan natin kung saan makakain pagkatapos ng paaralan. Ang bele ng paaralan ay bumibili sa kanya ng pagkain. Ito ay magiging pipi na hindi tanggapin. Tulad ng si Size, siya ay tahimik na hindi maganda, hindi nagpapakita ito sa labas. Pinananatili niya ang kanyang karaniwang ice cold na pagkaing komposisyon. Si Lily ay nakabitin sa kanyang braso sa paligid ng braso ni Daryl bilang nagtanong siya, bakit siya humihingi ng paumanhin sa iyo? Bakit siya bumibili sa iyo ng pagkain? Yvonne ay kakaiba pati na rin. Pagkatapos ng lahat, si Sirs ang bell ng paaralan. Maraming mga tao ang sinubukan upang huwad siya, ngunit ang lahat ay nabigo. Gayunpaman, siya ay lumapit sa Daryl. Personal. Sa instant na ito, si Lily at Yvonne ay nasa parehong koponan. Si Daryl ay tumawa, ngunit habang malapit na siyang tumugon ang isang bola, ay nagsakay sa kanila muli. Sa oras na ito ay nandito ng Lily, hindi Daryl. Si Lily ay sumigaw sa sakit. Si Daryl ay nagbubunga ng galit habang tiningnan niya ang direksyon. Nakita niya na ito ay Xavier, muli, malinaw na ginagawa ito sa layunin. Si Xavier ay tumakbo sa kanila, ganap na hindi pinapansin ang Daryl. O hindi, ako ay nalulungkot. Dapat itong masakit, hayaan mo akong kuskusin ito. Para sa iyo, siya ay ngumiti. Harang siya ni Lily nang tumigil si Daryl sa kanya. Humingi ng paumanhin sa Lily, sabi ni Daryl nang walang bahala. Nagalit si Xavier. Ano ang sinabi mo? Siya ay nanunumbalik. Sumagot si Daryl na mapurol, ikaw ba ay bingi? Sinabi ko sa iyo na humingi ng paumanhin sa Lily. Napapalibutan sila ng kanilang mga kaklase. Nanonood ng tanawin. Ay Daryl, baliw. Paano siya nakikipag-usap sa isang guro na paraan? Si Kent. How ay lumitaw mula sa karamihan ng tao. Daryl. Ikaw ay nasa mali, ipinahayag niya, itigil ang pagpapanggap na maging mataas at makapangyarihan. Ang Mr. Xavier ay hindi ginawa ito sa layunin. Paano mo hinihiling sa kanya na humingi ng paumanhin? Sino sa palagay mo? Ikaw lamang ay isang buhay na ito sa isang tao. Ang pagsabog ng pagtawa ay lumubog. Binabaliwala siya ni Daryl. Sasabihin ko ito nang minsan pa humingi nang paumanhin sa kanya, siya ang paulit-ulit. Napagtatanto ang sitwasyon, si Lily ay nagtigo sa manggas ni Daryl at binulong, Daryl, mainam. Alam niya na ginawa ito ng Xavier sa layunin. Gayunpaman, ito ang Hexad School. Ang Daryl ay maaaring tama, ngunit hindi siya maaaring manalo laban sa isang guro dito. Xavier ay seething. Sa lahat ng nanonood sa kanila, hindi siya maaaring humihingi ng paumanhin sa isang mag-aaral. Ang kanyang mukha ay namumula habang siya ay Alice D. Gistard, hinahanap mo ba ang kamatayan? Bang! Ang Xavier ay naghahanda upang magtapon ng isang suntok. Ang natitirang bahagi ng mga aaral ay tumawa na alam ni Daryl ang para sa isang pagkatalo. Karapat-dapat siya. Si Lily at Yvonne ay nababalisa. Kahit na alam ni Daryl kung paano
Lumaban, hindi siya maaaring manalo laban sa isang guro ng easy. Sa kabilang banda, si Daryl ay kalmado. Tumatawa sa kanyang sarili. Tiyak na kung itinapon niya ang unang suntok, ang Xavier ay mamamatay. Nang labis, lamang kapag ang punch ng Xavier ay malapit nang humadtay kay Daryl, isang mataas na pitch shrill ang nagmula sa malayo. Stop! Hindi ito. Lumalaki ng malakas, ngunit ito ay napakalakas. Ang isang sexy na figura ay lumapit sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ito ay Catherine. Mr. Xavier, paano mo mapang-api ang isang mag-aaral? Tinanong ni Catherine agad. Na inalis ni Xavier ang kanyang kamao. Oh, Miss Catherine, siya chuckled bilang siya sized sa kanya. Up. Catherine ay hindi ka panipaniwalang kaakit-akit. Ang kanyang pagkahilig ay napakaganda. Lily. Lumabas ng isang hininga ng lunas sa ilalim ng kanyang hininga. Salamat sa kabutihan, si Miss Catherine ay dumating sa oras. Kung hindi, si Daryl ay makakakuha ng pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ang Xavier ay isang guro. Paano maaaring lumakad ang Daryl? Si Catherine ay nanunumbalik. Mr. Xavier, ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Napanood niya ang buong eksena. Wala, kami ay nanunuya lamang. Xavier locked malakas. Maliit. Na hindi kasama ni Catherine ang alinman sa kanyang mga salita. Nakita ko ang lahat. Mr. Xavier, bilang isang guro ng paano mo mapang api ang iyong mga mag-aaral? Inakusahan niya. Nang walang bahala. Catherine dinloched Xavier. Ang kanyang masasamang karakter ay malawak na. Kilala sa 6 na sex ng Orthodox. Miss Catherine, dapat kang magkamali. Xavier mapait na. Umiti habang nagpapanggap na walang sala. Paano ko mapupunta ang isang mag-aaral? Naglalaro lang ako kasama niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hilingin sa iba pang mga mag-aaral. Miss Catherine. Nawala ka. Nagambala si Kent, sabi ni Mr. Xavier at Daryl. Sa paligid. Ang Mr. Xavier ay hindi mapigilan ang isang mag-aaral ng kanyang. Daryl got lucky. Siya ay makakatanggap ng isang pagkatalo, ngunit si Miss Catherine ay tumigil dito. Tulad ng isang awa. Miles chimed in at idinagdag, Miss Catherine. Sila ay nanunuya lamang. Nakita ng lahat ito. Daryl smiled westlessly. Ang dalawang bastards na ito na nakahiga sa kanilang mga ngipin. Si Lily at Yvonne ay tumingin sa bawat isa sa kakulangan sa ginhawa. Paano ang dalawa sa kanila ay humiga ng bagay? Bagay katotohanang nakikita na ang mga saksi ay nagdudulot ng Xavier, walang Catherine na walang iba pang idagdag. Daryl, sundan mo ako. Lumakad siya sa isang puno sa malapit. Sinundan ni Daryl ang suit. Nagsimula si Catherine, Daryl, tulad ng sinabi. Kung ngayong umaga, ang pinakamataas na donor ay makakatanggap ng gantimpala. Ang iyong kontribusyon ay ang pinakamataas na out sa lahat ng tao sa Hexad, kaya natural ang iyong gantimpala ay ang pinakamahusay. Inaanyayahan ako ng paaralan na pahihintulutan ka sa library bilang gantimpala. Ano? Ang library? Paano ito isang gantimpala? Si Daryl ay masindak. Ang library ay isang marilag na gusali, hindi malayo mula sa kung saan sila ay nakatayo. Nang maitatag si Hexad, ang pinakasikat na gusali ay ang library. Ang hangang library ay nakatuon sa hindi mabilang na mga libro na sumasakop sa lahat ng mga paksa. Kabilang ngunit hindi limitado sa astronomiya, heograpiya at kasaysayan. Ito ay bukas sa lahat ng mag-aaral sa anumang oras.
Anong uri ng gantimpala? Ito. Sino man ay maaaring pumasok sa library kahit na hindi sila mag-abuloy. Ang pagmamasid sa mga ekspresyon ni Daryl maaaring basahin ng Catherine. Ang kanyang isip. Siya ay tumawa at nagtanong ng, seryoso, iniisip mo ba na ang gantimpala ay isang maliit na kahoy na? Daryl, hayaan ang isang tumawa. Hindi ba? Kumiti si Catherine. Ang lahat ng mga mag-aaral ay maaaring pumasok sa library. Sa katunayan, gayunpaman, alam mo ba na ang library ay may basement? Isang basement? Tinanong ni Daryl. Catherine nodded. Ang paaralan ng Hexad ay itinatag ng 6 na sects ng Orthodox. Sila ay nasa mundo ng martial arts para sa libong taon at ang bawat sekta ay may sariling natatanging mga kasanayan kabilang ang banal na kasulatan ng Shaolin's Body o ang mga kasanayan sa Tai Chi ng Wudang at kahit na Siyam na in White Bon Claw ng Emi. Ang mga ito ay lahat ng kanilang mga lihim na manual. Ang isang mag-aaral na maaaring makabisado sa alinman sa mga ito ay madaling makaligtas sa mundo ng martial arts. Ang mga manual na ito ay hindi magagamit para sa sinuman upang matuto, dagdag niya, sila ay pinananatili sa basement ng library. Dahil ikaw ang pinakamataas na donor, pinayagan ka ni Hexad na ipasok ang basement upang pumili ng manu-manong magsanay. Hanggang ngayon, hindi naniniwala si Catherine na si Daryl ang tumatawa na stock ng klase ay ang pinakamataas na donor. Hindi ba siya isang live-in na asukal? Saan niya nakuha ang lahat ng pera mula sa lubhang nasasabik si Daryl? Dati niyang pinagkadalubhasaan ang manual ng Grandmaster Langit, ang pag-akyat ng Siyam na dragons, at matagumpay na ginamit ito ng isang beses habang pinapatay ang isang pating. Ito ay makapangyarihan. Kung maaari niyang master ang isa pang manual, magiging mahusay ito. Habang tinitingnan niya ang kaguluhan ni Daryl, binigyan siya ng babala. Daryl, huwag kang maging masaya. Kailangan mong malaman na ang mga manual na ito ay naglalaman ng pinakamalalim na kaalaman sa bawat sekta. Mahirap para sa isang ordinaryong tao na matuto. Kailangan mong maunawaan na kahit na mayroon kang manumanong, maaari mo hindi master ito.